Thank you. Please sit down. Captain Cruz, kindly give the order for Tikas Pahinga. Your Excellency, Harry Thomas, Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Ronel Mendras, Secretary Herminio Coloma, Chief of Staff General Eduardo Oban, Vice Admiral Alexander Pama, the FOIC, Lieutenant General Arturo Ortiz, Lieutenant General Oscar Rabena, Admiral Ramon Liwag, Commandant of the Philippine Coast Guard, Captain Alberto A. Cruz, Commanding Officer BRP Gregorio del Pilar, men and women of BRP Gregorio del Pilar, Mayor Alfredo Lim, Representative Roy Logoles, officers, enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, maganda po ang umaga natin ngayon. Mahigit 11 dekada na ang nakaraan mula ng pamunuan ng isang batang general ang hukbo ng 60 kawal upang labanan ang Texas Regiment na binubuo na mahigit 500 Amerikano sa pasong tiran. Batid niyang mas malakas at mas marami ang hukbong tumutugi sa kanila at tahas na pagpapatiwakal ang misyong ito. Subalit, hanggang sa kanilang huling hininga, nanaig pa rin sa kanya 10 na kanyang hukbo, ang katapangan, kabayanihan at katapatang loob. Nasawi man ang mga Pilipinong kawal, nagtagumpay sila sa kanilang misyon na mailayo at mapatakas si General Aguinaldo. Kasamang nagbuwis ng buhay ang batang general at isang tala-arawan ang natagpuan kasama ng kanyang bangkay. Mababasa dito ang mga sumusunod na kataga. Kung isang malaking hukbo ang lulusob sa akin at sa aking mga kawal, ay mapapasuko ako. Ngunit lalong magiging kanais-nais para sa akin ang mamatay sa pagtatanggol ng aking pinakaiirog na inang bayan. Siya, General Gregorio del Pilar, ang bayani ng Pasong Tiran. Ngayong umaga, sinasalubong natin ang kanyang pagbabalik, ang pagdaong ng BRP Gregorio del Pilar, ang kauna-unahang Hamilton-class cutter ng ating bansa. Sagisag ang modernong barkong ito sa kahandaan nating pangalagaan, bantayan at kung kinakailangan, ipagtanggol ang interes at kapakanan ng ating bayan. Higit sa lahat, sumasalamin ang barkong ito sa mitiin nating magdulot ng tunay na reforma at pagbabago at bigyang halaga ang hirap at sakripisyo ng ating mga kawal sa pamamagitan ng modernisasyon ng kanilang mga sasakyan, armas at iba pa nilang pangangailangan. Wala pong duda, ang pagdating ng BRP Gregorio del Pilar sa ating pantalan ngayong umaga ay pagdaon din ng panibagong sigla at pag-asa sa ating sandatahang lakas at patunay sa tagumpay ng ating natatamasa mula nang tinimo natin ang Pilipinas sa tuwid na landas. Nais ko magpasalamat kay Captain Alberto Cruz at sa bawat opisyal at tauhan ng BRP Gregorio del Pilar. Sa loob ng mahigit 3 linggo, tinawid ninyo ang lawak ng karagatan at kinaharap ang mga daluyong upang mapayapang ihatid mula sa Estados Unidos patungo dito sa Pilipinas ang ating bagong barko. Nagpapasalamat din ako sa Estados Unidos sa kanilang lalong tumitibay na pakikiisa sa ating mga adhika. Ika-60 na pong anibersaryo na po ng paglagda sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. At lalo pang lumalalim ang ating ugnayan at pagkakaibigan. Tunay ngang makasaysayan ang araw na ito. Ang hindi lamang para sa tuloy-tuloy na pagpapaunlad sa kakayahan ng ating sandatahang lakas, kundi maging sa panibagong hakbang ng Estados Unidos at Pilipinas tungo sa mas makabuluhang kooperasyon upang harapin ang mga hamon na makabagong panahon. Ngayong may BRP Gregorio del Pilar nang magagamit ang ating Naval Forces West, na itataas din natin ang antas ng kanilang kakayahang magpatrolya at magbantay sa ating Philippine Exclusive Economic Zone. Gayon din sa mga DOE Service Contract Areas. Makakatulong din ito, hindi lamang sa pagpigil sa paglabas-pasok ng mga ipinagbabawal na gamot sa ating bansa, kundi maging sa mga search and rescue operations, sa pangangalaga ng ating yamang dagat, gayon din sa pagtugi sa mga masasamang loob na nagbabalak pumasok sa ating kapuluan. Ang barkong ito ay bunga ng ating pagsusumikap na ibigay, hindi lamang sa sandatahang lakas,
kundi sa mamamayang Pilipino ang uri ng serbisyo na inaasahan nila sa pamahalaan. Tapat, may malasakit at nakatuon para sa kanilang kapakanan. Simula pa lang po ito sa responsable nating pamamahala at sa pakikisa ng taong bayan tinatahak nating tuwid na daan. Mas marami pa tayong magagawa. Mas marami pang mabubuting balita ang darating sa atin. Hindi tayo titigil sa mga barko. Hindi tayo makokontento sa mga helicopter, mga modernong sandata, mas mabibilis na mga patrol craft at mas epektibong mga kagamitan ang maihahandog natin sa ating mga kawal at pulis nang walang nasasayang na pera mula sa kaban ng bayan. Makakamtan natin ang mga ito dahil sa ating matinong pamamahala. Mabibili natin ito ng bago at sa tamang presyo at gagamitin natin ang mga ito para paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Ang pagdating ng BRP Gregorio del Pilar ay isa na namang patunay sa positibong nangyayari sa ating bansa. At tiyak kung mas malayo pa ang maaari nating marating hanggat sabay-sabay tayong sasagwan tungo sa iisang direksyon. Walang tatamad-tamad dahil babagal ang pagsulong. Walang sumasagwan sa ibang ruta dahil hindi tayo makakausad. Hanggat nagtatrabaho tayo ng tapat, may pananagutan at lagi nating inuuna ang interes ng ating kapwa, wala po tayong hindi kayang marating. Tulad ng bayani ng Pasong Tirad na si Gregorio del Pilar, gaano man kalaki ang mga ligalig na kailangan nating kaharapin, mananaig pa rin ang pagnanasa nating tuparin. Sa ngalan ng ating bandila, ang ating sinumpaang tungkulin. Gagawin natin ito dahil alam natin ito ang tamang gawin. Gagawin natin ito dahil mahal natin ang nag-iisang bayan natin. Kaya naman patuloy tayong magtiwala sa gobyerno, patuloy tayong magtiwala sa isa't isa. Abot kamay na po ang katuparan ng ating mga pangarap. Sama-sama po natin itong abutin. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo lahat.